Good morning po mga kababayan, JDB uli ang inyong kabaglingkod. Pag-usapan natin ngayon itong si Marcoleta na nag-power trip kanina sa House of Representatives sa TRICOM hearing. Yun yung pangalawang pagdinig ng TRICOM sa mga fake news, including the fake news peddlers. No? At hindi na naman po sumipot yung mga pinatatawag na halos lahat po sila. Talaga namang lahat silang pinapatawag doon na mga talamak sa fake news peddling, ito hong mga DDS. At ang dinadahilan nga nila ay wala pang desisyon ng Korte Suprema kung sila'y pinapayagan o hinaharang ng Korte Suprema. Nagsampa rin kasi ng nakaraang yung hearing na yan, 'di ba? Pinitisyon din nila na magkaroon ng yung certiorari at saka prohibition. Ganon din yung hiningi nila. Pero wala pa po, hindi pinapansin ng Korte Suprema, and therefore hindi ho po pwedeng hintayin ng Kongreso ang aksyon ng Korte Suprema. And once again, I still remember yung sinabi nito ni Supreme Court Associate Justice Leonen, si Marvick Leonen, doon kay Attorney Molo nung tanongin niya ito doon sa oral argumentation nila regarding dun sa Anti-Terrorism Act of 2019. So doon po sa oral tinanong niya na, remember you have filed a petition before the Supreme Court and what we did. Sinabi niya, yes, Your Honor, I do remember. Professor Leon Molo I remember that. And what happened? Did the court act on it? And no, you did not act on it. So it still remains pending. Yes, Your Honor. Sabi niya. And you know why? What's the reason behind? Sabi niya, hindi. The reason is, if the court finds it unnecessary for us because of the lacking elements katulad ng arising controversy, tapos yung opposing interpretation ng mga abogado, ng mga legal luminaries, nagkikreate na ng confusion and scandal sa taong bayan, then sabi niya, pag walang ganon, hindi pinapansin ng court. Inuupuan lang ng korte. Sabi niya, so now you know. Di ba? So ngayon, ito hong kanina, nagpatawag ito kanina nag-hearing. Ngayon, si Marcoleta, then si Tariela, ang pinaka naging highlight. Akalain nyo, nagtataka rin po kami, bakit si Tariela pinatawag? Ang akala ko po, sa totoo lang, baka ako nandiyan si Attorney Claire Castro, baka plano rin nito na gurgurin katulad ng ginawa niya kay Attorney Ricky Tumotorgo, kay Enzo Recto. Noong nakarang hearing, nakakaawa. 2:00 ng madaling araw nakarating ng Manila, nagdadrive siya ng sasakyan niyang malaki from Naga City, Camarines Sur. Tapos wala pa siyang tulog, syempre either excited ka or kabado ka. 'Di ba? Yung mixed emotion doon sa haharaping hearing diyan sa Senado, sa Kongreso na talamak ang bumabaha, kumbaga yung bumabaha diyan ang contempt at kulong. So wala ho talaga kaming ideya noon. Bakit siya pinatawag? Sabi ko na nga lang, alam ko, magpapatawag din sila ng ibang tao, hindi po kailangan fake news peddler. Kung hindi, makakapagbigay ng insight to prevent or how to fight or eradicate fake news peddler. Or, not peddler, peddling. Ba yung fake news? Kaya lang, ito pala si Marcoleta, bebeng-bangin pala siya. Kanina, inulit po yun ni Marcoleta. Binengbang niya etong si Tariela. Kaya lang alam na ni Tariela kung ano ang kanyang gagawin. 'Di ba? Anong ginawa ni Tariela ron? Binasa sa kanya mismo, sinabi niya, tinawag mo ako na traidor. You called me traitor. Sabi niya, and did you know what happened after you post that? Kumalat na. Tingin na sa akin ng mga tao ay traidor sa bayan. Alam niyo ho, hinihingian din po niya ng indirectly apology etong si Tariela. Di ba, Papa Cho?
Bakit magbibigay ng ng apology itong tao? Bakit kailangan magpaliwanag na balikan yung kanyang post sa Twitter, sa X at sabihin, wag ninyong wag ganyan na maging interpretation ninyo. This is the right interpretation. Ganito, ganyan, ganyan because si Marcoleta, si Mark Camatis tinatamaan, nasasaktan. Hindi niya po niya obligasyon yun sapagkat walang fake news doon sa kanyang sinabi. Kaya lang ho, yung public perception, 'di ba? Yung public perception kasi, siya kasi Marcoleta ang nagsimula. Isipin niyo na lang, ha? Hearing 'yan against fake news, yung nakarang hearing. Bakit biglang pumasok sa kukote niya, sabihin niya, there's nothing as the West Philippine Sea. Tapos hindi siya nagpaliwanag na ng todo-todo. Anong intensyon niya doon? Sabi ni PBBM, ako na magsasabi in the yung pagiging sarcastic. Alam nyo naman na yan, kandidato yan eh. Nagpapapansin lang yan para mapag-usapan. Alam nyo naman yung nangyari dyan nung nakaraang kumandidato. Diba? Umatras nung Abril. Bakit? Hindi kasi naman sumisikat, hindi umaangat sa survey. So ngayon, kailangan niya makakuha ng public, mapag-usapan sa mga public discourse. Diba? Kailangan niyang mapansin dahil kandidato siya. Kapag nagkita kami, lolokohin ko siya, sabi ni PBBM, di ba? So, ay, naku, natatawa ko talaga kanina. Yung kino-question niya ito na dapat daw binalikan nito ni Tariela yung kanyang post, ganyan ang paliwanag, ganyan. Mag-sorry, ganun. Sabihin yung mga tao na so kumbaga turuan sila kung ano yung kanilang magiging public, yung magiging opinion nila. Mali po yun. Unang-una, hindi na yan obligasyon pa o kasalanan nito ni Tariela. Because yun ang naging public perception kay Marcoleta. Nagdikit na lang sila ng kanilang komento kay Tariela kasi nakaka-relate sila sa kanya. Sino ba? Ano ba ang ginagawa nila Tariela? 'Di ba? Kahit si Tariela, spokesperson, sa kanya natin nararamdaman ang hirap, ang pighati ng mga tao natin doon, whether Navy, whether Coast Guard, whether fishermen, dyan sa West Philippine Sea. Diba? Siya yung napakahusay na spokesperson nila eh. Tingnan nyo ha. Ito, di ko maalala kung anong page ito, pero this is the latest incident. Chinese chopper yan. Nagpapatrolya. Ano to? Kailan to? Kanina lang yata ito. 18. 8:39 ng umaga. February 18, kanina lang. Tingnan niyo yan. Eto, yung helicopter na yun, halos sumakayan sa bubong. Oh my God! Holy shit! Ayan halos sumakay sa bubong ng eroplano. Yes sir, nakuha na ko sir. Nung pang-patrolya natin. Nasa ilalim ng pagpagkado mo sir. Sir. Yes sir. Kuya, mag-attend pa ata. Ha? Ay sir, lalapit na naman. Sabi mo biyan tumalapit sa ibabaw ng pakpak. Kanina lang ho yan na nangyari. So, doon sa hearing, napahiya na siya ron sa dalawang issue ni Marcoleta ron eh. Yung sinabihan daw siya na traitor, ganyan.
No? Tapos ang gusto pa niya, ito pa ang kumabig si Tariela. Pero meron pa siyang tanong doon na tama ba ako? Sagot ni Tariela sa kanya, no sir. I didn't say you're right. I didn't say wrong, ganyan. But I will never agree with you. Kasi sinasabi ni Marcoleta nung una, walang West Philippine Sea, blah, blah, blah. Siyempre, mga tao, alam niya ng issue ito na malaki. Maybe, dahil siya po ay bahagi ng Team China, he was just testing the water. Is this a pro-Philippines or pro-China is really an issue in this campaign period? Baka tinitesting niya, kaya gumanon siya ng previous hearing. Kaya lang ngayon nako, pumutok sa pagbubukha niya. Naghanap siya ngayon ng masisisi. Diba? Kung bakit siya nababash. Ay actually, isang nag-trigger din ng pangbabash sa kanya, yung ginawa niya kay Attorney Enzo Recto. Ngaw-ngawan niya ng ngaw-ngawan, harasin niya ng harasin. Lalo tuloy natakot yung mga DDS. Kasi nag-ala paduano siya doon. Nagpa-cite in contempt kaagad na hindi naman pala siyang member. So kanina, talagang hindi siya inatrasan nito ni Commodore J. Tariela. Assistant? No, sir. I did not say that you're correct. I will not agree that you are correct. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Eh, Mr. Chair, wala tayong dispute that. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea is our own exclusive economic zone. This is ours. Yan naman po talaga ang stand ni Marcoleta. Ang problema nga, sinira niya yung kanyang stand na ganyan na walang kapararakan, bigla niyang dineliver ng previous hearing na wala namang West Philippine Sea. O di bembang. Ang inabot niya, hindi pa siya nagpaliwanag kaagad-agad. Dapat right away na sinabi niya, baka ma-misquote ako ay ibig ko lang sabihin, ito na nga yung ginigiit niya rito, hindi daw po kasi nakarehistro. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Ang sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, hindi pa po nakarehistro. Ikaw ba pwede kang mag-enroll sa isang eskwela nang hindi ka nag-register, nang hindi ka nag-enroll? You answer my question. Of course, sir. There is a place. Di pa nakasagot ng maayos Di ba? Natural, hindi ka po pwedeng mapumasok sa eskwelahan na yan ang hindi ka pwedeng mag-aral lang hindi ka naka-register kasi kailangan nung magbayad. Pero it is a fallacy. That argument ni Marcoleta, it is a fallacy. It does not follow. Bakit? Tingnan niyo yung logic niya. Ibang-iba ho ang situation nung sa eskwelahan. Sa eskwelahan, para magamit mo yung mga equipments para makapasok ka sa classroom, mapakinggan mo yung lecture ng mga professor, ng mga teachers, you have to pay first, di ba? Kailangan magbayad. Patakaran nila yun Pero dito sa West Philippine Sea, pwede mong gamitin ang West Philippine Sea. Tayo-tayong mga Filipino, pwede natin gamitin ang tawag na West Philippine Sea para malaman natin, matik na alam na natin, what do we mean by West Philippine Sea? Oh, well, that's the 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas, starting dito sa dalampasigan natin. So, alam na po natin agad kung ano yung tinutukoy doon. Di ba? Kesa sabihin natin, that is our exclusive economic zone. What do you mean by exclusive economic zone? Di ba? Anong business na tinayo natin doon? Wala naman tayong negosyo dyan na tinayo sa tabing dagat. O dyan sa karagatan na yan. Di ba magulo pa? At saka, kaya yung ginawa, para irehistro ni Pinoy ang opposition sa 9-dash line ng China. Yun lang naman yung purpose doon ni Pinoy. Kaya lang sa mga Filipino, nagustuhan nila yun. Na meron na tayong, tailor fit. Okay, tailor fit call dyan sa bahagi ng karagatan na yan sa South China Sea.
Pwede natin gamitin. For another example, yung alias po natin, kailangan ba nating magbayad sa NSO? Do we have to register it sa City Hall o sa NSO in order for us to be able to use alias? Di ba hindi? Pwede tayong tawagin na ako, like my nickname, tawagin ako ng Papa Pogi. O kahit sino pwede tumawag nun sa akin. Di ba? Kayo rin, magaganda mga Pogi. Di ba? Pwede kayong tawagin sa nickname ninyo. Na hindi naman natin kailangan magbayad eh. Ngayon, sinasabi rito ni Marcoleta, kailangan daw natin na i-register yon. That is another story. Walang pakialam ang mga Pilipino doon. Walang pakialam kung kailangan nating i-register yan o hindi. Ang may concern yan dapat is the appropriate government agency. I-rehistro yan. But for me, ordinary people, sapat na, alam ko kung hanggang saan ang bahagi ng exclusive economic zone natin. That some of us, or maybe most of the Filipino call it the territory. Alam ko na kung hanggang saan ang teritoryo natin. And that includes the West Philippine Sea. Diba? Kahit na may mga misnomer dyan, hindi naman problema yun eh. Bakit ginawa nito ni Marcoleta? Ginawa niyang issue nung nakarang hearing, o dinapitik tuloy siya ng mga kababayan natin, alam naman na niyang markado yung partidong sinamahan niya. Bumanat pa siya ng ganun. Tapos kanina, pinatawag si Tariela, hindi tuloy siya inatrasan. Napahiya na siya ron doon sa kagustuhan niya na mapaako si Tariela na nagtawag sa kanya ng traidor. Kaya nagtawag sa kanya ng traidor, tayo, taong bayan, tumawag sa kanyang traidor. Dahil nga, ang mga Team China ay mga traidor. Taksil sa bayan. Sa pagpanig kay Duterte, natuta ng China. Na isinusulong, kahit na retirado na, isinusulong ang interest ng China. Di ba? Rito ngayon, ito yung second part, basag na naman siya rito. 2 beses siya ritong nabasag kanina. John, Yung, kumbaga, yung boomerang, di ba, players yan, pag hinagis mo yan, ang purpose mo, may targetin ka, may tamaan ka. Tapos, pag hindi tumama yun, babalik yun sa'yo. Hindi tumama kay Tariela, bumalik sa mukha niya. Pisak ang kamatis. Kaya hindi pa nakarehistro, Mr. Chair. This is the only point. Let us not create a mountain out of molehill. Ikaw yung nagpalaki. Di ba? Ikaw yung lumikha ng bundok mula doon sa nuno sa punso. Bigla mong sasabihin, in response to what I said, tathang isip o bla 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 at lumabas sa traitor. Hindi ka man lang gumawa Nagbabakil si Marcoleta. ng effort, for example, na I did not say that. Hindi na kailangan ni Marcoleta ni Tarielang gawin yun. Na babantayan ni Tariela? Ano na naging epekto ng sinabi ko? Ano na naging public opinion dito after this? Sino na yung naapektuhan dito? O si Marcoleta tinamaan dito? Napahiya siya. Okay, kailangan ko sabihin na, wala akong sinabing traidor siya. That's fucking awkward. The mere fact you didn't say such word, that is enough. Now, it's up to those people who read Tariela's post. Minalas to. Nagsabihin niyang there's nothing as the West Philippine Sea. Di tapos. Ay nako, Marcoleta. Di ba? Nakatagpo nga raw ho ng katapat si Marcoleta. Tapos meron pang isang magandang sinabi yan si Marcoleta kanina. Ala nyo. Let me find that.